Okay guys, so dumating na po yung ating second battery na LV Topsan gel battery at meron po itong capacity na 55 ampere hour. Same lang po ito sa binili natin nung una, so ipaparallel po natin siya at ayun, para po madagdagan yung ating mga appliances na pwede natin gamitin. So tara, buksan na natin to at para ma-check natin yung kanyang voltahe. At meron nga pala tayong abang na multi-tester dito para ma-check natin yung voltage niya. Okay, let's go. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. At ayun, I think yung manufacturing date nito is napaka bago pa, no? 2023 yung nakalagay dito. So ito ay new battery talaga. At newly manufactured lang talaga siya. So yun ang kagandahan kapag ka bumibili ka ng battery sa mga seller na legit at yung kanilang product ay mabenta kasi wala silang old stock. Okay, so itetest na natin muna yung battery. So set lang natin sa 12 volts. Ay, oo po, sa 12 volts DC yung ating multi-tester. At unahin ko lang muna yung negative. Ayan. At ang positive lead. Okay, nasa 12.93 po yung ating voltage, ano. So maganda ang kanyang naging resting voltage, 12.93. Ito ay nakapag-rest na ng matagal dahil galing nga ito sa biyahe. So ayun, so, ipaparallel natin siya sa ating naunang battery. Okay, so let's go. Okay mga ka-tech farm, no? So nandito na yung ating bagong battery. Ito yung ating bagong battery, LV Topsan na 55 ampere pa rin. So same lang sila ng capacity na itong luma. Itong luma ay nabili ko ng August 19, 2023 at ngayon po ay September 15. So mag-iisang buwan po yung kanilang agwat. Ito, so try natin kung okay pa ba silang ipag-parallel, ano. So para maging 110 ampere hour na po yung ating battery capacity. At ngayon po ang battery bank na ito ay nakakonect po sa ating solar ngayon. Ito, so inoff ko muna yung load side. So dahil nga meron tayong switch dito, so nag-trigger yung backup power, which is yung backup power natin is yung ating utility, is yung ating normal na kuryente. So ayan, ngayon isa-shutdown ko lang muna yung unahin ko muna yung ating PV, ating solar cell, at yung ating connection para sa battery. Ayan, so namatay na po yung ating controller dahil wala nang connection sa battery. Okay, at para po maparallel natin yung ating battery, kinakailangan po natin ng connecting wire. Ito, so gagawa tayo ng wire dyan na pang connect, tapos kukonect natin yung positive sa positive at negative sa negative. Okay, so tara, gawin na natin at sukatin ko lang muna ito. Okay. So nasukat ko na mga ka-tech farm, no. So tara, gawa tayo ng connecting wire para sa ating battery. Okay, ayun, bago nga po pala natin i-parallel yung ating mga battery, kailangan pala natin munang
i-check yung state of charge ng ating lumang battery na dapat match dito sa ating bagong battery. At yung natest natin kanina is yung bagong battery meron tayong 13 volts. Okay, so check natin yung ating lumang battery kung ilang voltahe ba ang meron siya ngayon. Ito ay wala ng load. Ay meron itong load pero yung reading lang napakaliit lang, sobrang liit nun yung reading nung ating yung voltmeter natin dun sa baba. So tanggalin lang muna natin ito, talagang easy zero load natin para ma-check natin kung ano yung current voltage na talaga. Unahin ko lang itong positive. Oops. Yung negative natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, dito sa pagkakagawa natin ng ating ring connector, nilagyan pa natin ito ng hinang para hindi ito gumalaw-galaw. Maigpit naman na yan, pero nilagyan ko lang talaga ng hinang para at least mas secured siya, no? Pero pwede naman siyang hindi. Para sa akin, mas maganda hinihinang yung mga ganyang connection, lalo na sa battery. Okay, tara, check na natin yung voltage niya ngayon. Positive muna at negative. So 12.93 yung kanyang voltage at nasa 13 volts naman yung isa. So konti lang naman yung agwat, pero sige lang, try natin mamaya, baka mas tumaas pa itong voltahe. Check muna natin dito sa load. Minsan kasi kapag mas konti yung reading, pero mukhang 12.93 nga. Ito tayo. So, ayun. Mukhang 12.93 nga. So mamaya ibabalance natin yung dalawang cell. Ito ay itong dalawang battery na to, ibabalance natin. Okay, so tara, gawa tayo muna ng connecting wire. Okay, so nakaputol na tayo mga ka-Tech Farm ng ating wire na gagamitin na as connecting wire natin sa ating battery. So tara at ilagay na natin itong ring connector, ano. So gagamit tayo ng pinakamataas na ampere. Ito ay nasa 50 ampere po na ring connector. Okay. So balatan lang po muna natin itong wire. Sukatin ko lang kung so itong wire po, kapag na
hati na po natin ito paikot, kailangan na lang po natin itong hatiin din paitaas para ibubuka na lang natin ng ganun. Okay, so natapos na rin yung ating connecting wires. Ayan. So nagkamali tayo kanina, 30 amps lang yung nailagay ko sa isa, so tinanggal ko yun. At ayun, puro 50 amps na po yung ring natin sa lahat ng ating connecting wires. At nasukat ko na rin po ito doon sa battery, at maganda naman po yung kanyang pagkakasukat, straight po siya kapag pinarallel ko yung dalawang battery. Makikita natin yun mamaya. Pinarallel ko yung dalawang battery, at wala naman, straight naman yung wire, hindi naman siya sobra, hindi naman siya kulang. Okay, so ngayon kailangan nating hinangin itong sa wire, ito sa connecting wire at yung ating connecting ring. Kailangan natin yung hinangin para mas hindi siya gumalaw-galaw at mas patibay siya, okay, so hinangin lang natin ito. Ayan, so natapos na natin yung ating wire connector at nahinang na rin po natin siya, so medyo hindi lang maganda yung pagkakahinang ng iba, pero at least ito ay mas secure na siya at mas maganda na yung kanyang connection sa ring, kasi nagdagdagan yung kanyang conductor. Ayan, so tara at i-check na natin yung battery natin at kung pwede na ba natin yung i-parallel. Okay guys, so nandito na tayo sa ating batteries. So i-check na natin yung kanilang mga voltahe, okay, so set natin ng 20 volts yung ating multi-tester, at una natin i-check yung bagong battery. So ayan, oops, hindi nyo nakita. Wait. Lagyan lang natin ito. Kita na ba? Hindi masyadong kita, try natin ilapit. Ayan, so tetest natin una yung bagong battery. Okay, at nasa 13 volts pa rin siya. 13 volts. Okay, 13 volts. At doon naman tayo sa luma. Ayun, 13 volts din yung luma natin. Sa baba, 13 volts din itong luma. Okay, so nakapagpahinga naman na siguro itong battery. Siguro isang oras pa lang ito mahigit nakakapagpahinga yung ating lumang battery. Pero ayun, try na natin siyang i-parallel connection, para mag-balance yung battery. Okay, so sa pagpa-parallel connection, since gel battery naman ito, kusa naman itong mag-balance, meaning nun yung voltahe nila at yung capacity nilang dalawa ay magbabalance yun, para hindi sobra yung charge ng isa at hindi rin kulang yung charge ng isa. Kasi kapag ganun, kapag kulang yung charge ng isa, kapag kinukonsumo natin yun, ang nabubugbog na battery is yung may mababang charge. So para maiwasan natin yun, kailangan muna natin itong top balance yung ating dalawang battery. Pero sa gel battery naman, hindi naman kasi
mabilis naman talaga mag-balance yung gel battery. Pero for the sake lang na para hindi masira yung battery natin, para sigurado tayo, itatap balance natin siya magdamag. Okay, so ngayon ay nasa alas 3 na ata ng hapon or alas 4. So bukas ng umaga natin ito umpisang lagyan ng load, or i-charge muna natin sila hanggang float charge, tapos saka natin lalagyan ng load. Okay, so tara, ikabit na natin yung ating connecting wire. So sa negative, okay, so sa pagkakabit pala ng load sa ating battery ay hindi natin basta lang kahit saan natin ilalagay. Kunwari kapag na-parallel natin, pwede natin ilalagay natin yung load sa dito sa negative ng first battery at positive ng first battery. Hindi siya ganun. Bukas ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagkonekta ng ating mga load. So sa ngayon mga ka-Tech Farm, ipaparallel muna natin sila. Okay, so unahin ko lang ito, negative. So huwag muna natin higpitan. Okay, huwag muna natin masyadong higpitan. Tapos dito naman tayo sa kabila. So tandaan mga ka-Tech Farm, sa pagpaparallel, same polarity, so negative sa negative at positive sa positive. Bakit nga ba natin ito na parallel? Para dumoble yung kanyang capacity, pero same pa rin, ay baliktad, pero same pa rin yung ating voltahe. Kapag ka po siniris natin ito, tataas yung voltahe at yung amperahe niya is ganun pa rin, pero yung capacity naman din tataas din. Same lang sila ng capacity. Kumbaga kapag ka pinarallel natin 12 volts ito, tapos dodoble yung amperahe, meaning 55 ampere yung isang battery, magiging 110. So ang mangyayari nun, 110 times 12, papalagay natin 100 na lang para hindi tayo mahirapan. 100 times 12, so nasa 1200 watts ang capacity. Tapos kapag ka siniris naman, dodoble yung voltahe, pero yung amperahe niya is 55 ampere hour lang yung kukunin. Kahit na dalawang battery ito, 55 ampere lang talaga yung kukunin dahil nga siniris mo siya. So 24 times 55, 1200 pa rin na wattage yung capacity ng lahat-lahat. So bakit nga ba mayroong parallel, bakit may series? Kapag kasi series, tumataas yung voltahe, meaning mas maganda yung pagka yung flow ng kuryente, kasi mas malaki yung voltahe, lalo na't maninipis yung wire mo, mas malaki yung voltahe, mas hindi umiinit yung wire natin, kasi konti lang yung current na dumadaan dun sa battery, I mean sa wire. So hindi siya iinit masyado. Maganda naman yung 24 volt system, pero pag pang malakihang load talaga, 24 volts or 48 volts, magaganda yung mga ganun. Pero dahil nga malit lang naman yung setup natin, pwede naman yung 12 volts. Ang tanong, kaya ba yung mga ref? Kaya naman yung mga ref ng 12 volts. Basta kaya lang talaga ng battery mo, ng capacity ng battery. So ayun, so check lang muna natin yung voltage netong check natin ulit yung voltage ng dalawang battery, so malamang dahil nga mas kaunti yung charge netong luma, ito mas marami, so papasahan niya itong luma ng charge. So magpapasahan niya para yung charge nilang dalawa is magbalanse. So ito kanina is 12.94, tapos ito is nasa 13 volts. Subukan natin kung tingnan natin kung pinapasahan niya ba yung isang battery. So check muna natin yung bagong battery kung ilang volts na lang ba.
Yan, so 13.11. Ngayon, sa luma, 13.12. So, tingnan nyo, nagbabalanse na sila, no? 13.12. Di ba? Same na sila ng voltahe. Meaning nun, nagko-connecta na silang dalawa para magbalanse sila ng voltage. So, kung sino yung mas mababa, binibigyan niya ng charge. Kung sino yung mas mataas, yun, siya yung nagbibigay ng charge sa mas mababang battery. Ngayon, bakit ba hindi natin ilagay na natin yung ating controller dito. Ayan po ay ang state of charge kasi ng battery ay hindi pa masyadong stable. Ito kasi hindi pa masyadong stable yung luma kasi bago lang natin ito tinanggalan ng load at bago lang natin tinanggal sa charger. So possible na yung voltage niyan ay hindi pa siya stable, bumababa at tumataas pa yung voltage siya talaga. So para masigurado natin na talagang stable yung ating mga batteries, ay iwanan muna natin sila ng siguro mga 6 na oras, pinakamababa na yun. Pero mas bukas na lang natin siya lagyan ng load at saka i-charge kasi since umuulan naman ngayon, so at hindi naman natin kailangan muna gamitin yung battery natin, wala namang brownout. So kaya ayun, pabayaan na lang muna natin silang mag-balance. Okay, so tara, higpitan na natin yung tornilyo nito. Hindi lang natin masyadong higpitan yung pagkakaskro, no, kasi baka masira yung thread ng tornilyo. Sakto lang, yung tipong hindi naman gumagalaw-galaw yung ating mga connecting. Okay, so check ulit natin yung voltage. It's 12.94, nagbabago na naman. Ito yung voltage ng 12.94. Ito yung voltage ng luma, 12.94. 12.94. Ayan mga ka-tech farm, no? So kanina 13 volts, ngayon 12.94. So hindi talaga siya stable. So kailangan natin talaga munang pabayaan muna yung cells natin or yung battery natin na mag-balance sila ng kusa. Okay, so tara, bukas ulit, and pagpapatuloy natin ito bukas. Ayun po, good morning guys, no? So alas 7 na po ng umaga ngayon. Ayun, ngayon po ay September 16 na po. I-check na po natin yung ating battery So alas 7 ng umaga, so mga ilang oras din yung natin, nasa 17 hours siguro yung pagbabalanse natin ng battery. So check na po natin yung kanyang voltahe. So set lang po natin ito ng 20 volts. Okay, so una natin i-check yung ito muna, yung bagong cell, yung bagong gel battery natin. Para makita nyo yung voltahe. So meron tayong 12.88 volts. Dito naman sa kabila, 12.88 volts. So balanse na po silang dalawa. So ngayon, ikakabit na natin yung ating solar charge controller. Okay, so sa pagkakabit po ng ating
solar charge controller. Malaga po na tama yung paglalagay natin ng ating wires, I mean yung charger natin, kasi para po palaging balance yung ating battery at palaging yung current na kinukuha or pumapasok sa battery ay palaging balance sa lahat ng battery. So dito po sa dalawang battery, kailangan po dulo-dulo yung pagkakabitan natin. So kung dito tayo nagkabit ng negative, dapat dito naman po sa kabilang dulo ng positive at kabilang battery yung ating pagkakabitan. Ito po, dito po tayo magkakabit ng negative sa dulo ng lumang battery, at sa positive naman po dito tayo sa bagong battery. Okay, so tara, unahin natin ikabit yung negative. Ito pala yung dalawang wire na to na ikakabit ko. Ito pala yung voltmeter natin dun sa baba, para ma-monitor natin palagi kung ilan na lang yung voltahe ng ating battery. So idadirect ko siya sa battery, sa negative. Okay, so sa pinakantulad at yung positive dito natin ilagay sa kabila dito. Ay,
So ay tapos na po tayo sa ating pagko-konekta ng ating battery in parallel. So dito tayo sa negative lumang battery at positive sa bagong battery. Okay, so try natin i-on yung ating charging. Ay okay, ano muna yung battery connection ng battery tsaka ng controller. Okay, so gumana na yung ating controller. At meron tayong 12.8. Tama naman yung reading natin kanina, 12.8. Dun sila nag-resting voltage. Okay, so buksan naman natin yung buksan natin yung ating connection ng ating solar cell. Okay. Ayan, so nagcha-charge na po siya. Ayan, so meron tayong nakukuhang sa ating 160 watts na panel, meron po tayong nakukuhang ilan ba? 19.2 volts alas 7 ng umaga, so 0.5 amps. Okay, so yun na po yung harvest natin sa gantong oras. At ayun, hintay na lang po natin itong mag float charge, meaning hintay natin umabot ng 13.6 volts at saka natin sila lagyan ng load. Okay, so sige, mamaya na lang po ulit. Okay, so check natin guys yung battery. Ngayon ay anong oras na? 11:44 na po ng umaga. Nakatulog din kasi ako. Kanina pa ata ito nag-float. Okay, so bumaba na naman siya. Kanina nag 13.6 na po ito. Ngayon nag 13.4 na naman po yung ating battery. So dahil nga nagpa-float na rin siya, wala rin siyang load kasi. Kaya ano yun natin mga ka-tech farm, check natin muna yung bawat isang battery kung pantay-pantay ba yung voltahe. Okay, so okay, so unahin natin yung bagong battery. Sana hindi magloko yung tester natin. 13.43. Okay, 13.43. So balance yung dalawang battery natin. At yun nga, kakabitan na natin ng load yung ating mga batteries kasi kurente yung ginagamit natin, yung kurente sa bahay. At ayun, medyo magulo pa yung ano pala dito, yung mga modules ko. Ito kasi tatanggalin na natin tong switch pati itong meter kasi maraming power losses kapag dumadaan pa dyan sa mga modules na yan. Kaya sige, tanggalin muna natin. Mabilis ang tanggalan kasi may mga user talaga mahirap kapag may mga user na. Yung ano kasi dito, yung ginagamitan kasi is yung mga wifi tsaka server yung ating ginagamitan nating solar at 24/7 po itong nakaandar. Kaya mahirap pagka meron tayong mga maintenance. At meron sana tayong switch, ito maliit kaso hindi siya efficient kasi maraming mga power losses. Kaya kailangan natin maghanap ng magandang switch. Siguro yung seamless switch na kapag naglipat tayo ng power is dapat hindi napuputol yung ating supply kasi ito ay mechanical switch. Kaya kapag lumipat ng from ito ito yung main supply niya, battery, tapos ito backup. Kapag nawala yung power ng battery at lumipat sa backup, mechanical switch to, kaya parang mayroon talagang interruption millisecond at namamatay yung ating mga devices katulad ng gigabit switch. Yung server naman hindi may ano naman kasi yan, may battery sa loob, kaya hindi kagad siya namamatay. Ibang ano talaga namamatay. Tsaka may mga power losses din talaga kapag dumaan dito.
I think kapag dumaan din dito sa meter, manipis na kasi yung wire niyan, may power losses din. So ayun nga, tanggalin na lang natin muna yung ano, tanggalin natin isa lang po para makita nyo yung ating ayan. Okay, so tara, tanggalin natin, mabilis ang tanggal lang. Okay, so nakabit na po natin lahat, ating piso wifi, tinanggal na rin po natin yung ating yung multimeter dito, at tinanggal na rin natin yung switch. So direct na siya sa load ng controller. Ito load ng controller, tapos ito yung dating backup, so nandiyan lang siya. Tapos ito bakante, ito para sa piso wifi, step up module yan. Tapos ito na yung mga ibang modules natin para sa mga switch. So check natin yung battery. Ayan, meron tayo 1.8 load, 1.8 amps na load, at yan, yung battery natin is 13.3 na lang. Okay, so yun lang po mga ka-Tech Farm, at salamat po sa panonood. At lagi po natin tatandaan, pananalig sa Panginoon, sipag at tiyaga, paunahing pataba sa pagsasaka.